May nakakatakot na nakakabahalang balita po mga kababayan. Breaking news po ito ngayon. Pinag-uusapan na rin po ng ating mga kababayan. Katunayan, napakarami na po tumawag sa akin. Ito ho, may video, ipapanood ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan itong video, nakikiusap po ako na kalma lang po sana kayo ha. Huwag ho kayo masyadong kabahan. At kontrolin nyo po yung inyong takot mga kababayan para hindi ho kayo mapaano. Huwag naman sana mga kababayan. Ito nga ang balitang ito ngayon di umano nawawala daw po ang ating Tatay Digong mga kababayan. Sabi po ito pasensya na naiyak ako. Sabi po ni ES Salvador Miguel Dia, hindi nila alam kung saan nila dinala si Tatay Digong mga kababayan. Si BP Sara at saka si Pulong nihintay din siya Sinakay daw sa ambulansya. Tapos hanggang ngayon, hindi pa po nakakabalik. Wag naman sanang may gawin silang masama sa Tatay Digong natin. Hindi natin alam kung ano gagawin ng ating mga kababayan sa mga gumawa nito sa ating Tatay Digong. O ito na po ang video. Kalma lang po kayo ha. Pasensya na po talaga. Naiyak lang talaga ako. Hindi ko makaya Hindi ko mapigilan Ito na ho. Ito ginagawa nila. So Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because the family member a family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the president would want to see one of the members of this family at this So point. Sec, the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna pa ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Oh. Oh my God. Anong gusto nila gawin? Standby ako dito, yung lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw, dito. Walang preso by the name of President Rodrigo. Hindi yan totoo kasi nandoon. Mamaya na. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. To be, by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know with them. But Or it's- ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at any time. And you're acting as an official. One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. Nasaan na po si VP Sara? I don't know where she is right now. Hindi pa po kayo nakita. Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until So, Alright. tapos na. Okay. I have Thank you, another- sir. Thank you, sir. Kasama naman kayo. Nanghiram lang ako. Mabuti malalaki ka dito. So hindi nila alam kung nasan si tatay. Ingat po. Hindi nila alam kung nasan. Ingat kayo. Hello? Thank you, sir. Amping, sir, amping! Lakasan nyo lang ang loob nyo. Pagdasal nyo si Mayor. Thank you, sir. Ingat, sir. Yan, mga kaibigan. Sorry. Ikaw, bro. Ikaw mong salita bro kasi ikaw ang kakalaman sa sinabi.
Hindi nila alam kung nasaan si Tatay Digong right now. So yun ang update mga kababayan. Sa ngayon hindi po alam kung saan si President Duterte, si former President Duterte. Actually, this is the penitentiary and the facility where we are informed na nandito siya. Pero although nabigyan si Secretary ang kanyang legal counsel, isa sa mga legal counsel ng permission para ma-visit si President Duterte, pero ayon sa mga gwardiya ay wala daw pong Rodrigo Duterte sa loob ng penitentiary. So ngayon, ang gagawin po nilang hakbang ay babalik po sila sa ICC para tanungin at i-update po sila sa mga kaganapan kung nasaan po ba talaga dinala si President Duterte. Ang kanila lang pong alam na ibinigay sa kanila ay dinala po ito sa isang ospital na hindi po rin pwedeng i-disclose kung saan po sila. At sa kasamang palad po, ang ating pong former President ay wala pong dalang kahit anong gamot. Ang ibinigay lang po daw sa kanila ng ng team ay yung parang reseta ng mga kailangan ni President Duterte, pero wala pong gamot personally na nakasama sa kanya at wala po siyang kasama sa kasalukuyan. Ayon kay former President Secretary. Oo. So yun po mga kaibigan, ang ganap po ngayon dito sa lugar na ito kung saan dito po dapat dadalhin si former President Tatay Digong. Ngunit sa kasamang palad o nalulungkot natin sapagkat hindi natin alam kung saan dinala. So yun ang abangan natin ngayon kung saan po talaga dinala si Tatay Digong. Sa hospital ba? Okay lang magsalita. O sa... Ngayon po nalalaman Yun po mga kaibigan. Ang sitwasyon po ng ating former President. What can you say po? Ano ang nararamdaman ninyo sa ngayon? Lungkot po. Masakit. Lungkot. Kaiyak. Dapat transparent. Bakit paglilihim pa? Grabe na to. Sobra. Sila ate. Ma'am, may mensahe ba kayo sa ICC? ICC po sila known as Court para sa Human Rights. So dapat equal lang po. Si Tatay Digong naging presidente po ng Pilipinas. Parang kaya nga po tatay ang kanyang ang naging parang Turing natin sa kanya. turing sa kanya kasi talagang umakto siyang parang tatay sa ating mga Pilipino. Let's put it like this. Isang tatay na gustong protektahan ang kanyang mga anak against sa mga drug addicts, against sa mga masasamang loob. At talagang ginawa lang niya ang kanyang trabaho bilang presidente. Hindi lang naman about drugs ang ginawa niya sa ating mga Pilipino. Kaya, di ba kayo nagtataka na maraming mga OFW around the world na mahal siya? Kasi yung impact niya sa buhay nating bilang Pilipino. Ang nakakasama lang ng loob is may Korte Suprema tayo sa Pilipinas. Bakit kailangang dito pa siya litisin? At saka yung kondisyon niya bilang isang matanda na, may tatay din ako. Pero yung sitwasyon niya ngayon na talagang nakakawindang kung hindi alam mo yung feeling ng isang strong ka na, hindi mo mailabas yung luha mo sa mata mo, pero deep inside my heart sobrang mensahe kay ma'am nakakaiyak sa- at talagang parang dinudurog yung puso ko sa sitwasyon ngayon. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. You may flash. So ngayon, update lang po kasi nalaman natin ang sitwasyon ngayon ni Tatay Digong according kay former President. Ano pong mensahe nyo sa ICC? Gusto na namin umiyak po. At
Ang gusto namin gawin sa mga Pilipina dito, kasi galing pa Germany sila, mga nurse po. Madaling araw nandito na kami. Duty pa yan kagabi. Duty pa sila kagabi. Ako galing pa kami ng Belgium. I'm ex-mayor Lustan of Cabacan, Cotabato during the term ni President Duterte as mayor in Davao City. Kasama ko siyang as mayor. Andito po ako sumusuporta at maaga pa kami, andito na kami sa facilities na sinasabi nila na andito si President. Dumating po si A.S. Medeldia and one of the lawyer and isang Pilipina from Philippine Embassy. And they said that the President is not here, but in the morning we are here. We are trying to have an email, an appointment to get inside. And they said, andito si President. But when Medeldia arrived, they said the President is not here. Si Presidente po, andito ang kanyang nurse. Wala po siyang medical attention. Hindi namin alam ano ang ginawa dahil kinidnap siya galing sa Pilipinas. Siya lang mag-isa doon sa ambulance. And then, ang aide niya andito, hindi siya kasama. Nag-iisa lang po siya. Ngumuwi na po si A.S. Medeldia dahil sabi niya, what for? I am old and the President also very old. By March 28, he will be 80 years old. And he is a Filipino. He must tried in the Philippine court. Malungkot kami. Umiyak ang puso namin. Galing ang iba dito from Germany. Galing sa Belgium. Dala namin yung jacket po na ibigay ko na sa nurse, hindi ko na po na ibigay kay President. Alam ko malamig na malamig ang panahon dito. It's positive 8 maginaw, and we believe na as 80 by March 28 si President ay talagang maghihina ang kanyang immune system dahil ang Pilipinas po ay tropical. Maganda ang panahon sa atin dito, napakalamig. Salamat po, salamat. Malungkot kami. May pahabol kang ano po, masasabi niyo po sa grupo na natin. Okay, ito gustong-gusto nilang ipasabi sa Pilipinas. Nagpunta kami dito, wala kaming bayad. We stay in a hotel, napakamahal. But we stay for the President para ipakita sa pamilya nila na we sympathize. And alam ko anong mga damdamin nila as Pilipino, ang mga kababayan ko na gusto nila makita saan si President Duterte. Ang daming nagawa para sa ating bayan. At kami natatakot kung ano ang ginawa nila kay Pastor Kubuloy, gagawin nila sa presidente natin. Ngayon, walang medical attention. Ang nurse, hiniwalay sa kanya. Ang aide, hiniwalay sa kanya. Si A.S. Medeldia, hiniwalay din. So kami ay nalulungkot talaga. We are going to the King of Netherlands. Baka makiusap para makita siya ng mga Pilipino dito na galing sa ibang bansa, magtipon-tipon, nagsakay lang ng tren, nagsakay lang ng bus, para lang makarating, para makita si President. Salamat po. Thank you, ma'am. Ma'am, asan po yung aid ni Tatay Digong? Yung taba. Alam mo, pumunta. Ay, sundalo sila, hindi pwede. Hindi sila pwede ma-interview. Oo, wala sila sa service. Pumunta po kami doon sa sabi na. Siya Siya yan, hinila siya. Ayun ako, hinilagan ako. yeah, ikaw Siya yan. Yung servisyo ko yung nakatiyan. Okay po. Basta nakalive. Na kay Madam lang. Kudos kami sa mga SMN. Malapit kayo sa amin. SMN ay talaga kami. Kayo lang inaway ko. PDP laban po kami, solid. What is that, ma'am? We was there, tapos nung pumunta po kami doon, sino yung bibisitahan daw namin? Sabi ko, Wait lang po. Sige. galing kami doon sa Explain lang po siguro, ma'am, yung papel na hawak ninyo. Then, dito ka lang harap kay Sir Anton. Main Yan. office. Yes. Main office. Ano po yun, ma'am? sa main office, galing kami doon. Sabi namin na mag-visit kami kay Duterte. So
inano namin yung pangalan lahat. Tiningnan nila sa computer, nandito na daw. So naglakad kami from there going here. Nag-go kami ng 5 minutes, 3 minutes ha? 5 minutes. So ito yung binigay. So sabi nila mag-email daw, tapos mag-call. Hindi naman namin wala namang tumagot. So ito yung binigay para yung guide lahat para makapasok kasi pwede makapasok ang 5 person to meet Duterte sa loob. Sabi nila doon, sabi, are you sure sir na nandun? Sabi niya, nandun na po siya. She have a room there. Pero nung lumabas po yung sino yung former. Yes, Midelia. Yeah? Yes, Midelia. Sabi daw ng mga security guard, wala daw Duterte sa loob. Hindi rin nila masabi kung saan si former Hindi rin president. nila masabi kung nasa. Hindi nila sinasabi. So we don't Hindi nila believe sinabi that. kung nasa hospital. Hindi rin sinabi. Yun ang hindi maganda po sa atin po. Napakasakit po para kay PRD. Parang tinago nila. Tinago po nila. So ano pong panawagan natin ngayon, ma'am, para sa Si Marcos naman kaligtasan po, ng ating bilang isang Pilipino po, maging fair naman po siya. Hindi naman po may libing yung tatay niya kung wala si Duterte. Sana wala na sila sa politiko kung wala din si Duterte, no? Ako Bisaya talaga, yung Tagalog namin is Bisaya na lang tayo. So matagal na kami dito sa Belgium. Pero nararamdaman namin yung tahimik at safe yung family namin at the time of term ni Duterte. Kasi si Duterte, he is not fighting for humanity. He is defend the humanity. He is fighting against criminality for the people who is powerless. Kung walang kalaban-laban, yun po ang pinindidipinsan niya. Bakit humanity yung kaso? Against nga siya sa mga kriminal, hindi human. Yun, every time, we cannot stop crying every time we saw the situation of that. Yung mga, Is that okay for you if we take pictures? yes, sure. Yung mga Duterte na yan, yung mga Marcos na yan, walang utang na loob. Para namang hindi Pilipino, grabe. I don't know how to say that. Speechless kami sa mga Marcos na yan. Budol, bangag na yan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ang gagamit. So, marami pa kayong mga Hindi kasama kami na nagpa-interview sa mga Sabado. sa PTV, sa mga ABS-CBN, mga pupunta GMA, sa kasi mga bias yun, mga bayad yun ni Bangag. France, pupunta France, Belgium, yung mga nagtatrabaho ngayon, pupunta sila. Pupunta sila bukas. Kasi, Wala man tayo mga tulog kasi duty last night. So, umalis na po yung Umalis sila kasi gusto nilang ma-interview kami kasi mga nurse na. oo, Ayaw nila nag-response pa kami magpa-interview sa kasi call. ayaw namin sa mga ganyan. Mga bias yan eh. Wala na kaming tiwala sa kanila. Inaway namin yan. Sino po may gustong sabihin? You want to say something? Abot natin kay Tati Digong. Nila si Duterte sa Bring him back. Dahil sa pagmamahal naman. Mahal lang talaga namin. Hindi na mag-provide ng ticket. First class. Hindi dapat Business makakuha. class. Sa atin lang po sila nagpa-interview sa SMNI. No, sa SM. Trusted ang SMNI sa mga OFW. ABS at CBN. Only SMNI, Nakakabalita ng totoo. kayo lang po ang nagbabalita ng totoo. Thank you, ma'am. You can say loud po kung anong ayaw nyo sa kabila. Huwag nandun sila sa kabila. Pag ganun. 3 times kami balik-balikan. Ayaw niyo magpa-interview po. Sabi naman namin na wala na po kaming tiwala sa inyo. Wala kaming tiwala sa inyo. Sinabi na, pro Duterte kami ha. Wala kaming tiwala sa inyo. Sabi ko. Tsaka para marinig, ay, doon na wala. Yun ang nawala. Tiwala namin. Wala na po kaming tiwala. Wala kaming Yun pakisuyo ang yan. niyo, karapatan niyo yun. Bilang Pilipino. Kaya nung makita ko kaya nga ang tapang ng tingin ko sa iyo ito, so makita ko, ay, Kala ko susuntukin mo rin ako eh. Hindi na nakita namin si nila SMNI. Sorry na dali, interview na tayo. Nalit lang po siya. Pero at least naabutan natin siya ng forma. Yun ang kailangan. Akala Pero nga alam namin niyo, nandyan si Sarah. Young King dito. Young King dito. Mabait. Mabait yan. Puntahan namin yung si
Kami sa inyo. Kami sa inyo. Hansa na yung mayor. Interview sa'yo. Bro, pakikas naman ka. Sis! Sis! Alam mo ka din. May dumadating ba? Dali na picture! Picture lang. Sa mga isilip, sa Trusted Channel. Wow, thank you. Ayaw video. Ayaw ko video, please. Ay, pwede si ma'am. Picture lang daw, picture. Dito tayo kasi we are proud for SMNI. Ha? Wow, really, I mean it. Kayo We lang mean it. pinapanood ko. Really, totoo yung sinabi Black ko namin. nga yan sila. Hindi kami nagbiro. Ay, sus, black yan. Black yan sa akin. Agin. Again, ala, uy, again.